Sa gobyerno, ako ba yung mga scammer ngayon? Doon sa kwento nyo kanina. Madami sila. Hindi lang isa. Madami sila. Oo, kasi yung nangyayari ngayon na kinuwento nyo yung budget pa lang, doon sa pamimigay ng mga kung ano-ano. Paano makakapagpasa ng isang illegal, invalid, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal budget kung iisa lang ang kawatan sa gobyerno? Marami sila. Alam naman natin ang rule, di ba? Majority will prevail. Majority sila, naipasa nila yung baluktot na budget. So, marami sila, hindi lang isa. Okay, magpapahuli na ako. Susunod po, Patricia Mamangon Mercado, GNN-TV Report po. Good afternoon, Attorney. Isa po sa mga hinaharap dito sa Pampanga and even neighboring provinces ay yung problema po ng pagbaha. No? So, sa inyo pong palagay, kung sakaling tayo ho ay mabigyan ng posisyon sa Senado, how do you want to address this o makakatulong sa mga programang pang-infrastruktura, particularly sa mga flood mitigation projects? Maraming salamat po. Alam niyo, ako lagi ko sinasabi, the alpha and the omega, the alpha and the omega of the many years of our country, diyan nag-uugat, nagsisimula sa ating taon ng budget. At bilang senador ninyo, babantayan ko yung taon ng budget natin, yung proseso ng pagpasa nito. Alam naman natin lahat that the biggest and single important piece of legislation that comes out of our Congress and signed by the President, whoever is the President, whoever is the occupant of the palace, ay yung ating taon ng budget. At diyan din nakaugat ang maraming korupsyon, kagaya ng sinasabi mo, na flood control programs, na flood control funds. Let me take you back a little what was said during the July 2024 SONA. Ibinida doon na magdadalawang taon pa lamang sila sa administrasyon, halos 500 billion pesos na ang kanilang ginugol para sa flood control programs, para sa flood control projects. Anong nangyari? Bago magpasko, isang malakas na bagyo ang bumisita sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Patay dahil sa baha, dahil sa flash flood, dahil sa landslide, at higit sa lahat, dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi nakapagpasko yan katulad natin kung naririto ngayon. Hindi nakapagbagong taon yan. Namatay yan dahil ninakaw yung pondo para sa flood control programs. So yan ang ating babantayan bilang senador. Ibubunyag natin lahat ng kalokohan at katiwalian na nagaganap sa budget process pa lamang, yung pagpasa. Nang hindi na maulit itong napaka-maanumalya at napaka-controversial at illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, criminal 2025 national budget. Princess Clea Arcelia, Sunstar Pampanga. Good morning, Attorney. Napakahirap po ng inyong advokasya na lumaban sa administrasyon ngayon. Ano pong reaction ninyo na nakaka-gain po kayo ng support nationwide at even sa mga officials and mga organizations natin dito sa Pampanga? Sa tingin niyo po ba, in your words, marami po bang naniniwala na nabudol din po sila nung bumoto sila sa administrasyon na ito? Unang-una, naniniwala ako na higit na mas marami ang matitinong Pilipino kaysa sa mga korap na opisyal ng gobyerno. That I'm very sure of. Kahit saan ako magpunta, naririnig ko, tinig nila, nararamdaman ko sila. Galit sila sa grabing talamak na nangyayaring korupsyon sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. Nabudol pa sila? Ang daming lumalapit sa akin na sila ay nabudol at patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanya nga nung kami ay binansaga mga team suka o pinabili lamang ng suka, agad-agad kong sinabi na ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugis sa mga nagbubudol sa Pilipino. At walang masama
na minsan sa buhay ng isang normal na Pilipino na siya inutusan ng kanyang magulang na bumili ng suka. Kaya ako'y paulit-ulit ko sinabi nung ako'y bata, maraming beses akong inutusan ng aking nanay na bumili ng suka. Whether it be in the grocery, in the sari-sari store, in the convenience store, or in the market or palengke. Because pag bata ka, wala ka namang pera at inutusan ka, that's essentially a license for you to follow your mother, at as a reward, pwede kang bumili ng candy, o kaya popsicle, o kaya chichirya, basta pag mo lang uubusin yung suka. And yes, galing sa tao, nararamdaman ko yun, mahirap, hindi ko linalabanan ng gobyerno. Hindi ko linalabanan ng gobyerno. Maraming masigit na matitinong taong gobyerno. Ang linalabanan ko ay ang korupsyon sa gobyerno. Ang sinisigaw ko ay laban sa korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, hindi ang gobyerno. Hindi namin hinihinging pabagsakin ang gobyerno. In fact, ang hakbang ng maisog, we have been calling and advocating for those in the government to help uphold, defend, and respect our Constitution. What they did in the passage of the 2025 budget is far from upholding, defending, and respecting the Constitution. Sinalaula nila ang ating saligang batas. Kaya nagkaroon tayo ng unlawful, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. You know, life is a choice. Maaari sana na nag-decide ako, doon lang ako sa 3-3. Diyan, sa gilid-gilid lang. Nag-mimiron ka lang, nanonood ka lang, nangangansyaw ka lang, nambabas ka lang, baka nagtotroll ka pa kung kaninong politiko. But hindi ko masikmura ang korupsyon. At kawawa naman ang kabataang Pilipino kung walang aaksyon. Kaya ako'y tumanggap ng hamon na pamunuan ng tunay at mahisog na oposisyon. Naririto ngayon ako sa gitna and deep into the fight against corruption. Wala akong pagsisisi sapagkat ulit-ulitin ko, huwag nating sukuan ang ating bansa. Huwag nating sukuan kapwa nating Pilipino. Hindi totoong mahirap mahalin ang Pilipino. Politiko lang. Yung mga korap na politiko lang ang sumisira sa ating bansa. And we have this golden opportunity come midterm election to effect a regime change without going outside the constitutional orbit. We have a golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional loop, and that is through the ballots. Bumoto tayo ng tama, sisantihin na natin yung mga korap na senador at kongresista at pati mga miyembro ng iba't ibang local government units. Pilipino naman, Pilipinas naman. Sir,